I swear before the graves of my fallen policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight in our war on drugs. Yung mga tao ko na namatay, I swear before their grave na hindi ko wala po kaming intensyon ni Pangulong Duterte na mabudol ang Pilipino. Wala po. Sobra sila ka kuan, sobra sila ka kuan, no? Sobra sila ka they are so ang term yan masyado silang talagang they are in dire need to have someone to speak bad about the Dutertes, kaya kinukuha na nila yung pati yung mga konbiktado at yung mga may kinakaharap na kaso. Yung si Colonel Pusang Alos, yung Colonel Acerto na yan. Ginamit nila ng husto para magsalita laban sa Duterte. Anong ginawa ni Acerto? Nung binigay niya sa akin yung informasyon na about sino yun? Yung hinahanap lang Chinese. Kalimutan ko na pangalan ng Chinese na yun. Yung hinahanap lang Chinese ba, nasabi nila na economic advisor pa ni President Duterte? Michael Yang. Yung nagbigay siya sa akin ng informasyon about Michael Yang. Pumunta yan sa White House. Sabi niya sa akin, sir, ganito, may info ako na ganito. Sabi ko, kailan pa yung info na yan? Sir, anong year ba yun? Yung nangyari dyan sa Maykwan, sa Toril, yung Cebu Laboratory sa Toril, 2002 ba yun? 2003? Nangyari. 2002 pa yung info na yan. Ngayon, 2016 na ngayon. 2002 pa yung info mo na yan. Tapos 2016 na ngayon, hindi mo pa rin na-validate? Sir, ganito. Sige, sabi ko, sige, you are the deputy director ng PIDIG. I-validate mo yan at kung validated mo, operitan mo. Wala tayong pakialam kung sino yan dahil si President Duterte mismo, nung mayor pa siya, nagsabi sa akin, tingnan mo itong mga Chinese na aligid sa akin, ha? Kapag na-confirm nyo involved dito sa droga, upakan nyo. You know what to do. Conduct operations laban dito sa mga tao na ito. Huwag nyo pabayaan na mamamihasa kung sila involved. Yung informasyon na yun, dala niya, sabi ko, sige, operitan mo, i-validate mo. Kung validated, operitan mo. Alam mong ginawa niya, sir, to? Imbis na i-validate yung information na dala-dala niya against Michael Yang, anong ginawa? Nag-facilitate siya ng pagpasok ng mga magnetic lifters na laman-laman yung napakalaking haul ng droga. Yung mga magnetic lifters na yun, sila ang nagpapacilitate sa custom kasama si Jimmy Guban, yung intelligence officer ng customs. Lumabas nga nung nag-imbestiga sa Blue Ribbon Committee si dating Senator Gordon, lumabas talaga na sila ang nagpapa-facilitate. Tapos ngayon, ito na. Gumagawa na sila ng istorya ngayon na Duterte daw pinakamalaking sindikato pagdating sa droga. Dahil ang binapasihan nila, yung claim ni yung Mark Taguba na nililink na si Pulong Duterte at si Manscarpio through yung Small Abiliera. Ganito pong napakasimpleng napakasimpleng pagkaintindi na yun. Nililink ni Mark Taguba. Ngayon, si Mark Taguba, anong sabi ni Mark Taguba? Kung ako, sir, ay may kasalanan man dyan sa nangyari ngayon na nakapasok yung mga droga through the magnetic lifters, wala po akong kinalaman diyan sa droga, sir. Ang kasalanan ko po hindi sa droga kundi yung TARA system. Bakit ko pinapacilitate yung mga pagpasok ng mga container bus na yan dito? Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Kung alam ko lang, hindi ko ginawa yan. Pero ang kasalanan ko lang talaga is yung TARA system. Bakit ako nagbigay ng SOP? Ngayon, sabi niya na
lumapit siya kay Small Abilira. Merong nag-introduce sa kanya kay Small Abilira para smooth flowing yung kanyang operasyon diyan sa customs. Naghanap siya ng sa sandalan. So ito namang Small Abilira, kung totoo man yan na tumanggap ng pera galing sa kanya, kasi claiming to be close kay Pulong Duterte at kay Manscarpio, kung tumanggap man ito ng pera galing sa kanya, ang purpose lang naman noon is para mangisope, para magkapera. Hindi naman para magpapasok ng droga, kundi magkapera kasi siya mismo nagsabi. Si Mark Taguba nagsabi na, Sir, wala pa akong kasalanan sa droga. Ang kasalanan ko lang ay yung TARA system. Yung pag-facilitate ko makapasok yung mga container yan. Hindi ko po alam na droga ang laman yan. Ngayon, lumapit siya kay Small Abilira para lumakas at smooth sailing yung kanyang operations. Nagbigay siya ng SOP doon kay Small Abilira na nagkiklaim na may connection siya kay Pulong at kay Manscarpio. So, purpose ni Small Abilira para makatanggap lang siguro ng pera para mang-SOP yung TARA system. Ngayon, sila na ang nagpapasok ng droga. Kung hindi nga alam ni Mark Taguba na siya po palang laman ng mga container ban na yun, how much more si Small Abilira na nangingi-SOP lang ng pera galing sa kanya, tumatanggap lang ng pera sa kanya para smooth sailing yung kanyang operation sa customs. Di ba? That's the logic behind all these things. Tapos ngayon, pinipilit nila na nag-quadcom na pinakamalaking sindikato ay si President Duterte. Napakasakit po, no? Dahil sabi ko sa iyo, Admar, sabi pa ni Akop na binudol daw namin ang taong bayan. Binudol daw namin ang Pilipino. Ako, I swear before the graves of my fallen policemen who offered the ultimate sacrifice in the fight in our war on drugs. Yung mga tao ko na namatay, I swear before their graves na wala po kaming intensyon ni Pangulong Duterte na mabudol ang Pilipino. Wala po. Na kaya napakasakit sa akin yung sinasabi ni Congressman Acop na binudol namin ang Pilipino. Baka siya ang may intensyon na mambudol ng Pilipinas dahil sa pagpupumilit nila na palabasin na masama ang Duterte administration. Sila ang gusto mambudol.